Bahay daw ay kayang gawin ang lahat para manatiling buo ang kanyang pamilya. Isasakripisyo ang lahat upang hindi sila magkahiwa-hiwalay at handang manghiram ng oras para lamang hindi siya maiwan ng taong pinangakuan siya ng habang buhay. Dear Papa Dudu, wala raw buhay mag-asawa ang hindi dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Pero hanggang saan nga ba tayo dapat lumaban? Hanggang kailan natin dapat ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman natin? At kailan natin masasabi na kailangan na nating sumuko dahil tayo na ang talo sa laban at pagsubok na ito? Papa Dudu, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maria, 34 years old, nakatira dito sa Pampanga at may negosyo na iba't ibang klase po ng mga halaman. Bukod sa pagtatanim ay hobby ko na rin talagang makinig ng mga drama sa YouTube. Pero bola, pero ang channel nyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. Nakaka-inspire naman kasi talaga ang mga kwento na inyong binabahagi sa gabi-gabi. Pati na rin ang mga komento na ibinibigay ng ating mga kastorya para sa inyong letter sender. Kaya naman naisipan ko na rin magpadala ng sulat ko para na rin humingi ng payo sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Meron nga po pala akong asawa, Papa Dudut. Rainier po ang pangalan niya at isa siyang agricultural engineer. Nagkakilala din kami dahil din sa mga halaman 8 years ago. Mahilig kasi ako sa iba't ibang klase ng halaman at bulaklak. At ganoon din siya kaya kaagad kaming nagkasundo hanggang sa maging kami ng apo, Papa Dudut. 4 na taon din kaming naging magkarelasyon noon bago kami nagpakasal. At nang makasal kami at magsama sa isang bubong ay naramdaman ko na mas lalo naming minahal ang isa't isa. Naging masipag na asawa si Rainier at ako naman ay masasabi ko na naging mabuting may bahay niya. Wala po akong trabaho o business noon dahil ang gusto ni Rainier ay pagtuunan ko ng pansin ang pag-aalaga sa mga anak namin. Nung una ay ayos lang naman sa akin ang maging taong bahay. Pero pumasok din talaga